Lahat tayo bahagi ng ating mundo. Mundong dapat nating kilalanin para mas matutunan pa nating mahalin. Ako si Miguel Tan Felix. Galing mo kuya, lakas mo. Kasama niyong mamasyal sa iba't ibang lugar sa ating bansa Mamaya, puntaan natin yan. para ipakita ang natatangin nitong ganda. Hello? Yo! San Jose, Tarlac. Dito magsisimula ang ating adventure sa Planet XP. Explorers, let's do this! Ang goal natin ay makakuha ng real-life XP upang mag-level up ang ating kaalaman sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At ngayong araw, kakaibang community ang kikilalanin natin. Hindi sila barangay o isang school, kundi isang samahan ng mga taong mahilig bumundok. Sila ang mga mountaineers ng San Jose, Tarlac. Magiging guide natin sila para matuto ng tama at responsableng paraan ng pag-enjoy ng kabundukan at kalikasan. At syempre, may special bonding time din kami. Tara G, sa Planet XP! Yo mga explorers! Ang pin location natin today ay ang probinsya ng Tarlac sa bayan ng San Jose. Ito raw ang Little Baguio ng Tarlac dahil sa malamig na simoy ng hangin, lalong-lalo na pag madaling araw, para ka daw naka-aircon. Ang pupuntahan natin ngayon ay isang hidden gem dito sa Tarlac. Isang bundok na birang puntahan ng mga turista. Gusto nyo bang akitin yon? Siyempre ako rin, kaya samahan nyo ako mga explorers. Ito na ang ating 3 missions for today. Oh. Mission 1. Uy, road trip. Astig yan. Mission 2. Nako, mukhang mataas-taas na akyatan yan ah. Pero G, kaya ko yan. Mission 3. Masaya to. Ano-ano ko yung iihawin namin dyan? Explorers, simulan na natin ang ating adventure. Tara G! Check it out mga explorers! Ang ganda, kitang-kita ko lahat dito. Yun ang Mount Nile. Sa tingin nyo ba, kaya kong akitin yan? Maliit lang tingnan no? Sa mga nabasa ko, parang ganyan daw ang Mount Nile. Mukhang maliit at madaling akitin. Pero hanggang ngayon ay wala itong permanenteng trail. Wild na wild daw yung daan at maraming matitinik na halaman. Kaya yung mga umaakyat, nahihirapan din. At dahil dyan, magpapatulong tayo sa isang Tarlaceñong expert sa mountaineering, si Sir Jai. Sir Jai, magandang araw po. Ako po si Miguel. Hi ka naman sa mga explorers natin. Kamusta ko kayo? Okay na, mabuti naman. Si Sir Jai Corpus ang current club president ng Tarlac Mountaineering Club. Dito sa Tarlac, ilang bundok po meron kayo? Buong probinsya, napakarami. Pero kung dito sa area natin ngayon, meron tayong sikat dito yung Mount Kawayan, Mount Bungkulbaka at yung Mount Tangisan. Dito sa San Jose, 2012, nag-start akong maakyat, sumasama. Di pa member ng club noon, pero yun po yung unang naakyat na rin sa San Jose. Ako, ang nauna kong naakyat na bundok ay Mount Daguldol. Saan yun? Sa may Batangas. Talaga? Siguro mga 9 years old ako noon, kasama ko yung daddy ko. Kaya para sa akin, special activity ang pag-akyat ng bundok. Kasi yun ang bonding namin ng daddy ko at ng kapatid ko. Daddy, kamusta? Ano yung pinakamataas mong bundok na naakyat? Ako personally, ang naakyat ko sa Luzon, ang Mount Kibungan. Kasi tri-boundary siya ng Benguet, Ilocos, La Union. Dahil sa lamig at view ng Mount Kibungan, tinatawag din itong Switzerland of the Philippines. Pero hindi madaling pasyalan yan Sina Sir Jai, bukod sa paakyat baba na lakaran, tumawid pa ng 20 tulay para lang makarating sa dulo ng trail. Grabe ang tindi. Ilang araw niyo po inakyat? Tatlong araw. Yung club namin. Grabe. Anong bundok yung inakyat mo nung napasabi ka na mahal mo yung mountaineering? Siguro yung Mount Tapulaw Traverse, via Tarlac to Zambales yun. Sobrang overwhelming lang nung experience tsaka nung view. Na sobrang masasabi mo na lang na napakaganda ng Pilipinas. Para sa akin kasi pag umakit ka ng bundok, yung reward doon, pag nakaakyat ka sa peak Yes. Ganyan din ang goals ng mga kagrupo niya sa Tarlac Mountaineering Club. 2006 nang itayo ng founders nila yung club at ngayon nasa mahigit 100 members na sila. Ang dami nila at ang dami-dami rin nilang activities.
Regular naman yung mga activities ng club namin. Ano-ano ho yan? Yung mga akyat, syempre normal yun, syempre mountaineering club. Yearly din, may mga adapted communities kami sa mga bundok na nagbibigay kami ng school supplies and hygiene kits. Tinatawag namin siyang lahat mag-aaral program. Since 2007 hanggang ngayon, walang mintis yun. Meron din kaming annual event, yung Tarlakyatan, every June. Simultaneous climb siya dito sa Tarlac. Program kasi yung pagpasok sa amin, so magkakaroon muna ng syempre orientation, basic mountaineering course, and then ano siya, may duration siya na may diagnostic run, 3 kilometers for 21 minutes at mapasa mo. Pag napasa mo yun, mag-aaral ka ng basic life support and first aid, tapos akyat ng bundok. Siyempre, marami pa tayong matututunan about dyan, Sir Jai. Pero ngayon, simulan na muna natin ang ating adventure sa pag-akyat ng Mount Nile. Pero parang mas maganda kung mas marami tayong kasama, Sir Jai. Naghihintay na yung mga kasama ko doon sa jump off. Talaga? Oo. Sige, kitain natin sila doon. So, gawin natin first mission ko, magmotor. Ready ka ba, Sir Jai? Sige, tara G! Let's go! Tingnan nyo, explorers, kitang-kita dito yung Zambales Mountain Range, oh. Honestly, dati ang tingin ko sa Tarlac ay lugar na puno ng mga palayan. Pero hindi pala. Kung sa Manila, nagtataas ng buildings yung nakapaligid sa'yo, dito, mga nagtataasang bundok. Sobrang luwag din ng kalsada at hindi malubak, kaya suwabe lang ang biyahe namin ni Sir Jai. Pero syempre, maingat kami. Yun! Ano yung makakasama natin? Nice one, Sir Jai. Yes. Nice. Okay, let's go, explorers. Nandito na tayo. Mamimit na natin yung mga kasama natin. Payala ko lang yung mga members ng Tarlac Mountaineering Club. Si Ate Che, Sir Leomar, Sir Christian, Yan, and Ma'am Daisy. Hello po, magandang araw. Ako po si Miguel. Yan, sila ang Tarlac Mountaineering Club. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pag-akit ngayon. So ngayon, Sir Jai, nasa jump-off point tayo, Yes po, no? ng Mount Nile. Okay, Yo! Mission 1 complete! Alright, let's go! So complete na ang mission 1. Ready na ba tayo para sa next mission? Yes! Ready na? Ako rin. Ready na. So let's go guys. Let's go, explorers. Share ko lang. Kapag pupunta ka sa mga bundok, explorers, kailangan mong gawin ang LNT rule. Ibig sabihin, leave no trace. Sa Filipino, huwag mag-iwan ng bakas. Yan ang principle na sinusunod ng maraming mountaineers para ma-maintain at hindi masira ang ecosystem ng bundok at hindi makabulabog sa wildlife doon. Rule number 1. Paghandaan ang iyong pupuntahan. Yung mga kailangan po nating i-research, syempre una po yung mismong trail ng bundok, kung meron po ba siyang established na trail at kung meron po bang mas malapit na jump off po sa inyo para at least alam nyo po yung logistics din kung paano papunta dun sa bundok. Kailangan din po natin i-search yung weather para if ever alam natin kung paano yun sa preparation natin. And of course, dapat i-ready yung magiging outfit natin. For mountain climbing naman po, meron po tayong tinatawag na layering naman po. For example, meron po tayong moisture wicking na mga fabric na tela. Pwede po ito, mga polo, kasi po ano siya, mabilis po siyang matuyo. Yung moisture wicking na mga socks din po, para yung hindi mga cotton. And then sa shoes naman po, dapat mga trail shoes or mga trail boots po yung kailangan. Hindi po tayo pwedeng magsuot ng mga pang-run lang na mga shoes or mga pang-forma na shoes. Rule number 2. Huwag iistorbohin yung mga hayop na nakatira sa bundok at respetuhin ang kapaligiran nila. Hindi po sila pwedeng pakainin ng kahit ano, hindi sila pwedeng lapitan, hindi rin po sila pwedeng gambalain. Hayaan lang po natin sila. Rule number 3. Huwag mag-iwan ng kalat. Wala po tayo dapat iiwan sa bundok. Lahat po ng pagkain na dinadala natin or anything po na dinadala sa bundok, ibababa rin po siya natin, iuwi din po natin. At kung may makita tayong kalat sa bundok, pwede po natin pulutin yung mga kalat na yon and then isama po siya natin dun sa mga basura na dala natin, tapos ibababa din po siya. hindi lang sa mountain climbing pwedeng i-practice itong leave no trace rule. Sa bundok, sa dagat, o kahit nasan ka man, dapat alagaan ang kalikasan. Ganyan ang Certified Planet Explorer.
Nalaman na natin ngayon ang importansya ng leave no trace rule sa pag-akit ng bundok. Kailangan nating sundin to para mapangalagaan natin ang kagandahan ng ating kalikasan. Remember kids, sa pag-akit ng bundok, huwag maging one tamad. Be one tama. At kami, susundin namin yun dahil aakitin na namin ang Mount Nile. Kompleto na mga explorers na aakyat ng Mount Nile. Kasama natin ang Tarlac Mountaineering Club. And of course, may mga bago tayong kasama ngayon. Ang ating mga local tour guides na si Kuya Rocky. Pakilakas Kuya! Rocky. Yes sir! Si Kuya Argel, kasama na si Kuya Argel and Kuya Alfred. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, sir. Pero bago ang lahat, equipment check muna tayo. Ano ho ang mga dapat dinadala sa pag-akyat? Dapat alam muna natin yung iakitin nating bundok, no? Kung pang day hike ba siya o pang overnight. Sa case natin, day hike tayo. So yung nadali natin, small pack lang. Tapos enough water na kaya natin i-consume papakyat at pababa. Tapos individual first aid kit. Dapat importante yan. At kung meron tayong personal medications, raincoat if ever umulan, rain gears, and also extra clothes pampalit pagbaba natin. At least after natin umakyat, nakapagpalit na tayo. Para hindi magkasakit. Yes. Kung gusto nyo extra protection sa araw, pwedeng sombrero, pwedeng salamin. At huwag din kakalimutan ang baong kwento. Yan. Siyempre, yun ang masaya sa pag-akit ng bundok, ang kwentuhan. Doon tayo akyat, guys. Matarik at siksik sa mga matitinik na halaman yung maraming areas ng Mount Nile. At dahil hindi pa ito masyadong pinupuntahan ng mga lokal at turistang trekkers, wala pang permanenteng trail na laging nadadaanan. But don't worry explorers, sabi ng mga tour guides namin, itong trail daw na ito yung easiest route para maakyat yung tuktok ng bundok. Uy, kuya, may hagdan. Ano to, matagal na to dito, yung hagdan? Ngayon lang to, sir. Para sa mga turista po. Para sa mga turista. Sino gumawa nito? Po kami po, sir. Tapos yung kapatid ko po, saka yung mga bayo. So, Mga ilang araw po gawin? halos mga conference, 2 weeks. Lang yun? Hanggang sa taas po. Lahat na yun 2 weeks. Galing mo kuya, lakas mo. Nagawa ka ng hagdan Marami naman pong katulong na ay gumawa. Marami pang baong kwento yung mga tour guide sa amin. Sabi nga nila na kaya daw Mount Nile yung tawag dito sa bundok. Kasi nung araw, marami ditong puno ng tangile. O kilala din as Philippine Mahogany. O ito na, sumignal na si Kuya Rocky na nasa kalahati na kami ng trail. Kaya naman, sabi ni Sir Jai, pahinga muna dito. Okay, ayos. Magandang spot to para mag-regenerate ng ating HP or health points. 5 muna tayo. Take 5 muna tayo. Hydrate tayo. Very like man and trail food. And ayun, pahinga lang para mamaya pag nag-assault tayo sa summit, may lakas tayo ulit. Aba, mukhang maraming baong candies at gelatin si Ma'am Daisy. Sabi nila, okay daw ito pampawi ng gutom. Bakit kaya? Kasi ano siya, matamis siya. So, yung sugar na kinakain natin, nako-convert siya into energy. No? And bukod sa sugar, syempre, mahalaga din ang hydration gamit ang tubig. Kaya inom muna tayo. Chillax lang muna kami dito, explorers. At habang nagchichillax, kwentuhan muna. Anong meron sa grupo na wala sa solo hike? Trusted namin yung individual members namin. So kaya namin parang pagkatiwala yung buhay namin sa kanila sa bundok. So kayo po palagi ang Yes, magkakasama? mga ibang members din. In addition siguro, in Tarlac Mountaineering Club, we practice yung, kung familiar po kayo dun sa climb organization, so meron pong master ng trail, which is yung mga guide. Then meron kaming yung nasa front, Team leader. tapos yung team leader, meron po kami yung scribe, yung taga-document, meron po kaming medic, meron kami yung sweeper or yung nando sa pinaka likod. So all in all, we climb as a team. Tsaka pinaka-importanteng part din ng climb sa amin sa group, yung contact person. If ever may mangyari, willing silang puntahan kami to support. Pero importante din po, makipag-coordinate tayo before tayo umakyat. Kasi allow nila tayo or hindi, parang gano'n. Galing pag umakit kayo, very systemized. Na-try nyo na po ba magsama ng ng mga bata sa hike? Kamusta ho? Nag-enjoy naman siya. Gusto pa nga niya umulit. Ilang taon po siya? Bali nung time na yung 7 years old siya.
Ako, pagkakaalala ko, parang 7 years old din ata ako, or 9, nung umakyat po ako ng Daguldol sa Batangas. Yun yung pinakauna ko. Overnight din yun. Tapos yun, sunod-sunod na kasi na-enjoy ko rin siya, minahal ko rin yung hiking. Ano ang takeaway or matututunan ng mga bata or mga tao in general once natuto silang umakyat? Yung paano kang mag-enjoy sa buhay habang bata ka pa, tsaka yung respect sa nature. Yung takeaway natin sa mountaineering o sa hiking, no? Self-discipline, yung patience, pwede natin siyang i-apply dun sa outside hiking kahit sa mga ibang buhay na ginagawa natin sa buhay natin, mga personal life. Ako naman, dadagdag ko lang, ang buhay ay parang hike. Kasi mahirap, di ba? Matarik, may ups and downs, may nadadapa, may nasusugatan. Pero once nakarating ka sa destination, which is yung sa summit, parang doon mo marirealize na worth it lahat ng pagod. Kasi ang ganda ng tanawin, andun yung reward kumbaga. Yun parang ang dami mo natutunan sa buong journey mo sa buhay. So pagdating mo ng summit, buo ka as a person and ang dami ka natutunan, di ba? Napasarap yung kwentuhan namin. Pero wait, kailangan pa namin tapusin yung Mission 2 of course. Kaya explorers, tara, akyat ulit tayo. Oh! Woo! Finally, narating na natin ang summit ng Mount Gile. Grabe, ang ganda ng view. Good job po. Nice. Thank you. Kuya Rocky, maraming salamat. Nandito na tayo sa summit. Kuya Rocky, di ba sinabi mo kanina na ang Planet XP ang pinakaunang TV show na nakatapak dito sa summit ng Mount Gile. Kaya, congratulations! Yes! Achievement yan. Uy, ano yun? Ano yun? Mission 2 completed! Yes! Okay, alright. Nice one, guys. Pahinga lang tayo konti dito sa summit dahil mamaya-maya pupuntahan natin ang Mission 3 at tanaw na natin mula dito ang ating next destination, yung ilog na yon. Kita nyo? Mamaya, puntahan natin yan. Pero pahinga muna tayo. Picture tayo. Everybody say Planet XP. 1, 2, 3, go! Planet XP! Malapit dito sa Mount Ngile ang Monasterio de Tarlac. Ito yung tourist spot na may malaking estatwa na kung tawagin ay The Risen Christ sa tuktok ng Mount Resurrection. At alam nyo bang may malalim na koneksyon ang lugar na ito sa kalikasan? Advocacy kasi ng mga pare dito sa monasteryo ang reforestation o yung pagtatanim sa mga lugar na nakalbo na o nabawasan ng mga halaman at puno. At meron din silang farm garden kung saan nagtatanim sila ng mga gulay. Oha, simpleng paraan pero nakakatulong sa kapaligiran. Wow! Maraming klase ng hayop ang inaalagaan dito sa probinsya. Pero itong ibibida natin ay sobrang laking tulong sa mga farmers o magsasaka. Sure ako na kilalang kilala niya na itong dinedescribe kong hayop. Kaya ano pang hinihintay natin? Kilalanin natin sila. Hello mga explorers! Tami-Tamaraw here! Ipakikilala ko sa inyo yung mga malayong kamag-anak ko na sobrang sipag sa buhay bukid. Sila ay mga uri ng swamp-type buffaloes. Pero mas kilala sila ng mga Pinoy bilang kalabaw. In English, the Carabao. Bow! How did the Carabao arrive in the Philippines? Dala raw ng mga ninuno nating unang pumunta sa ating bansa ang mga kalabaw. At mula noon, lagi nang kasakasama ng mga magbubukid ang kalabaw. Katulong nila itong mag-araro sa bukid. At minsan, tagabuhat din sila. Ang sipag, diba? Pero ang daming nalilito kung ano ang pagkakaiba naming mga Tamaraw sa mga kalabaw. Kami mga Tamaraw ay nakatira sa bundok at mahiyain kami sa mga tao. Ang mga kalabaw naman ay madalas nakatira sa mga patag at matamong lugar. Friendly din sila sa mga tao. At pansinin nyo ang mga sungay naming mga Tamaraw. Korteng letter V. Ang sungay naman ng kalabaw parang baliktad na letter C for Carabao.
Tinatawag na beasts of burden ang mga kalabaw dahil sa sobrang sipag at daming ginagawa nito sa bukid. Kaya naman para sa mga magsasaka, ang kalabaw ang kanilang best buddy. Yo, explorers! Ito na, third mission na tayo. At para magawa yon, bumaba na muna kami ng bundok. Kahit tapos na yung hiking, pwede mo pa rin extend yung adventure. Pwede ka magtampisaw dyan sa ilog. O mag-camping pagbaba nyo ng bundok. Tulad na lang ng gagawin namin. Eto, nakababa na kami ng bundok. Andito kami sa riverside sa baba mismo ng Mount Nile. Tingnan nyo, doon kami galing sa taas kanina. Kanina, tirik pa ang araw. Pero pagbaba namin, aba, golden hour na. Yon ang oras na pag-alis ng araw at pagdating ng gabi. Ang ganda, no? Ayan, medyo nagdidilim na. Pero ganda ng kulay ng langit, oh. May gradient. Saktong-sakto to para sa aming third mission. Ang third mission kasi namin ay gumawa ng bonfire sa tabi ng ilog. Tapos dito kami magluluto ng pagkain namin para sa aming dinner kagaya ng ginagawa nila. Ayun, Sir Jai, hingi lang ako tips. Sige Mabilisan lang. Paano gumawa ng magandang bonfire? Sa bundok, hindi po natin in-encourage siya magtayo ng bonfire o mag-set ng bonfire natin kasi hindi po siya safe. Possible masunog po yung trail natin, yung mismong bundok po natin. In addition siguro, kung sakali, wag masyadong malakas. Kasi kung papansinin mo, meron yung mga lumilipad na small na fire dyan. So, pwede siyang dumapo dun sa mga damo. That can lead also to forest fire. Oo nga, so safety lang talaga. So itong spot namin, saktong-sakto to kasi mga bato-bato. Kung may lumipad man, malayo kami, nasa bandang ilog kami. Tapos ito, pwede pong mahiram. So medyo luto na yung yempo. Ito yung dinner namin. Reward namin ito pagkatapos ng mahabang araw na pag-hike. Yes! Are we ready to eat? Let's go! Let's go! Of course, we let's are. eat. May set up kami ng boodle fight. Hey! Ayun. Thank you. Explorers, tandaan. Mas maganda kung may kasama kayong mas nakakatanda kapag magbo-bonfire kayo. Yan, nagluto kami manok, may liempo, chicken wings, bangus, syempre hindi mawala ang kanin. So, explorers, kain na tayo. Let's go. Gutom na ako. Gutom naman. Yung sarap ha? Sarap ng timpla. Ito, mamaya pan-toothpick natin ito mamaya. Kanin, kanin. Dami na wala sa ating calories, kaya ang bawin. Anong payoff nito sa inyo? Kahit na 3 araw kayo nasa bundok, wala kayo sa malambot na higaan, bakit nyo po ginagawa yung pag-akit ng bundok? For me, ang pag-aakit ko sa bundok is healing. Healing siya. Pag nakita ko na yung view, ay wow, I'm healed. So, kahit sabihin nilang nakakapagod siya, for me, hindi siya nakakapagod in the sense na nai-heal yung soul ko talaga. That's true. That's it for me. Siyempre, pag kami malayo sa city, sa mga maingay, pag nandun katahimik lang, marerelax ka, kumbaga mga problema, kahit pa paano malilimutan mo. Naging pangarap ko siya nung bata ako. Before, napapanood ko lang sa sa TV, gano'n na meron mga umakyat sa bundok. Na-inspired din sa documentaries, kaya ngayon meron ng kakayahan para umakyat, meron ng time para gawin yon. So, gano'n nagbabalance yung life ko. Parang sabi nga nila, it's a work-life balance. Siguro nung una, yung first day ng mountaineering, no? Early days. Siyempre para sa forma, di ba? Ganun naman usually. Ang IG. Di ba? Pang ganun, di ba? Pero along the way kasi natututo tayo bilang isang mga mountaineer. Nagkakaroon ng ibang definition yung hiking natin. So, para sa akin, yung mapansin nyo, medyo malaki ako, pero kaya ko pala, di ba? Na personal challenge siya, na may mga panahon na umakit ka na hirap ka na. Tapos pag naabot mo yung summit, sobrang nakaka-proud din sa sarili. Parang overwhelming din yung ganong feeling. Ako naman, para sa akin, bukod sa malaking impluwensya sa akin ng tatay ko, kasi yung tatay ko mountaineer, di ba? Nagmana ako sa kanya, nagala, na hindi pwede mapirmi sa bahay.
Para sa akin, tama po yung sinabi niyo, nakaka-relate ako sa sinabi niyo na it's an escape sa busy world na pag nasa taas ka ng bundok, parang you're one with nature. So, parang nagko-connect ka sa nature and at the same time, nagko-connect ka sa sarili mo without any distractions. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin sa journey to... Wait lang, ano yun? Hoy! Mission 3 completed! Again, maraming salamat po sa pagsama sa akin, sa pag-hike today. Ang dami ko natutunan sa inyo and sana may natutunan din po kayo sa akin at nag-enjoy kayo kasi ako sobrang nag-enjoy. Maraming salamat po. Thank you. At dahil dyan, kain. Yes. Deserve natin to. One destination, 3 missions, completed! Let's go! Good job, explorers! And o, di ba? Nag-level up pa tayo. Ang dami kong nag-gain na real life XP today. Kaya sobrang solid, sobrang saya ko. TEAM. Together, everyone achieves more. Or team. Yan ang natutunan ko sa adventure ko today kasama ang grupo ng mga mountaineers. Pinakita rin nila sa akin na sa bawat adventure, importante ang respeto sa mga kasama mo at ganun din sa lugar na iyong pupuntahan. Let's explore the world at hayaan nating turuan tayo ng kalikasan. Oh, explorers, walang absent sa next adventure natin ha. Tara G sa Planet XP!